Alam mo kung ano yung masaya? Dapat gawin mo lang ang mga bagay na gusto ng puso mo at huwag kang makinig sa sinasabi ng iba kasi ikaw ang nakakaalam ng tunay na kaligayahan na hinahanap mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Nakakamiss naman si Miguel. Kamusta na kaya ang makulit na yun? Sayang talaga at di siya natuloy. Marami pa naman sana akong planong gawin kasama siya. Baka nga doon kami magtambay palagi sa hasyenda ni Don Ramon. Tapos mga ngabayo at maliligo sa dagat. At sabi pala ni Don Ramon, kapag wala daw akong ginagawa masyado pasyalan ko daw siya palagi. Kaya ganun palagi ang ginagawa ko kapag marami akong natitirang oras. At saka para di ko din masyadong maisip si Miguel kapag kasi wala akong ginagawa, di ko mapigilan na kulitin siya. Baka mamaya sa kakulitan ko masira ang pag-aaral niya. Kaya dapat balanse lang ang lahat ng bagay sa aming dalawa. Kaya nga ito, maghihintay na naman ako ng 1 linggo. Kung uuwi ba siya dito sa piling ko o baka may project na naman siya. Kasi kung may project na naman siya, ako na talaga ang pupunta sa Maynila para matulungan ko siya sa kung ano man ang ginagawa niya. Kaya sa paglipas ng mga araw, eto na, makikita ko na ulit siya. Kasi naman, di daw siya ulit makakauwi. Kasi naman may gagawin na naman daw ulit ang araw ng Sabado niya. Buti na lang talaga at sinabi niya ng medyo maaga ngayong Biyernes. Kaya naman, wala na akong sasayangin na pagkakataon. Ako na lang ang pupunta kay Miguel. Hindi siya pwedeng umalis. Kaya eto, nagbihis lang ako kahit wala pang ligo. At diretso alis na kaagad sa bahay. Siguradong gabi na ako makakarating. Nag-chat na din ako kay RJ. Sinabi ko na darating ako. Pero huwag sasabihin kay Miguel. Gusto ko siyang sorpresahin. Tapos gusto ko siyang makitang magulat sa pagdating ko. At bibigyan ko talaga siya ng bulaklak para mas masaya. Kaya eto, nasa biyahe na ako. Maghintay ka lang, Miguel. Paparating na ako. At baka matulog talaga ulit kami na nakahubo. Nakakainis talaga. Di na naman ako makakauwi sa bahay ni Tito Berto. Nakakainis naman kasi yung subject. Bakit napakadaming ipinapagawa? At saka, naiinis din talaga ako sa Romel na yun. Kasi tuwing hapon laging nasa dormitoryo. Lagi siyang kasabay namin ni RJ magapunan. Tapos, laging akala mo nakakatuwa. Kasi naman, feeling close sa akin. Lagi pang naakbay sa balikat ko. At ewan ko ba dun sa Romel na yun? Ang lakas ng tama. Kaya naman, pagkarating ko ngayong hapon sa dormitoryo,
andito na si Romel at si RJ. Biyernes na pala ngayon. Ang bilis ng araw. Kaya lang, nakakamiss si Tito Berto. Gusto ko na ulit matulog, nakatabi siya. Uy, Miguel. Bakit ngayon ka lang? Kanina pa kitang hinihintay. Wait na nitong si Romel. Naaba, akala mo dito nakatira. Nakahubad pa talaga habang nakaupo dito sa sala. Pakialam mo ba, Romel? Tsaka, bakit ba lagi kang andito? Sus? Bakit ka ba nagtataray? Miguel, crush mo ata ako Baliw, di kita crush. Bahala ka sa buhay mo, Romel. Huwag mo akong guluhin. Okay. Di wag. Baka uwi na nga. Nakikipagkaibigan lang naman ako. Kaya lang, yung isa dyan, nasama na ugali. Lagi pang galit. Oh, bakit parang kasalanan ko, Romel? Ang sa akin lang, huwag mo akong guluhin. Di sorry na, Miguel. Wika ni Romel na lumapit bigla sa akin tapos nagulat ako nung hawakan niya ang kamay ko. At aba, may inilagay siya sa kamay ko na chocolate. Miguel, sorry na. Peace offering ko yan para di ka na laging galit sa akin. Okay, sige, Romel. Basta wag mo na akong guguluhin. Yan Sige, promise. Hindi na kita guguluhin, Miguel. Sige na. Magbihis ka na at magmemorienda tayo kasama si RJ. Sige. Teka lang, magbibihis lang ako. Kaya ito, nagbihis na ako kaagad at matapos makapagbihis, inaya ako ni Romel sa labas kasama si RJ. Ililibre daw kami ng ice cream. Sayang din yun, kaya sumama ako. At habang naglalakad ako, magka-chat naman kami ni Tito Berto. Gusto ko nga sana video call, kaya lang ayaw ni Tito Berto. Bakit kaya ayaw niya? Madalas naman na mas gusto niya na naka-video call kami. Tinatanong pa nga niya kung nasan ako. Sabi ko naman, nasa labas. Bibili ng ice cream. At ang sabi ni Tito Berto, mas masarap daw ang lollipop. Kung gusto ko daw ba? Ay naku. Sabi ko, oo. Gusto ko. At sabi ni Tito Berto, dadalaw daw siya sa panaginip ko. At doon ko daw matitikman ang pinakamasarap na lollipop sa lahat. Natatawa tuloy ako habang naglalakad ako. Kasi naman, ang kulit ni Tito Berto. Namimiss ko tuloy siya lalo. At itong si Romel, feeling close talaga. Umakbay pa sa balikat ko habang naglalakad kami. Pakbay ako Baka magalit ka na naman, Miguel. Ewan ko sa'yo, bahala ka. Wika ko kay Romel na nakakabay sa balikat ko. At aba, nakikisilip pa sa kachat ko. Kaya nung makabili kami ng ice cream, tumambay muna kami dito sa labas. Kwentuhan lang kasama si RJ at Romel. Pero kahit kakwentuhan ko sila, kachat ko din si Tito Berto. Nag-send pa nga ako ng picture habang dinidilaan ng ice cream. Kaya naghihintay din ako ng picture ni Tito Berto. Kaya lang, bakit ayaw niya mag-send ng picture? Mamaya na daw siya magsasend ng picture. Kasi, hindi pa daw siya naliligo. At nagpaalam na siya. At saka, gabi na din pala dito sa labas. Inabot na kami ng gabi, kaya naman, pabalik na kami sa dormitoryo.
At si Romel, aba, nakaakbay na naman sa balikat ko. Miguel, tutulungan kita sa project mo kung okay lang sa'yo. Huwag na Romel. Kaya ko na yun kahit ako lang. Miguel, please. Tulungan na kita. Bahala ka, magtatampo talaga ako kapag di mo ako hinayaan na tulungan ka. Romel, ang OA mo. Sige na nga. Bigla ako naman. Ay nako, ang kulit ni Romel. Pero okay na din siguro yun para tumigil na siya sa kakulitan niya. Tsaka, kumain na kaya si Tito Berto? Di na kasi siya naka-online. Baka nagluluto na yun ng pagkain niya. Gusto ko na siya makita ulit. At aba, teka lang. Ano ba naman tong si Romel? Kanina isa balikat ko nakahawak. Pero ngayon sa bewang ko na. Ay naku, ang kulit. Bahala nga siya sa buhay niya.